we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer Meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Today's Dawn Watch Prayer Meeting. Ang patotoo pa lang ay nagiging masigla na tayo, no? Marinig natin yung mga kamanggagawa na nagsasabi na ang Diyos natin ay mabuti. At sa umaga po nito, sa ubasan po ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated, na kung saan dito tayo dinala ng Diyos, tayo ngayon ay gaganap sa ating assignment. Pang-anim na taon at 130 madaling araw na po tayong nananalangin araw-araw walang patid tuwing ganitong oras. At gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa ating mga tagapanguna sa buhay ng ating Bishop Ross Pastora Glory dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ang mga social media tulad ng Facebook Live, YouTube, TikTok at Spotify. Salamat din sa buhay ni Pastora Sandra from POF Jensen City chapter na ito tayo ngayon, hindi lang sa isang dalawang platform lang, Zoom at Facebook, kundi maging sa iba pang platform ay nakikita na po tayo. July 17 na po tayo ngayon, 2026, at ang topic po natin na ating mapapakinggan ay Walking in Unshakable Faith. At salamat, ginamit niya ang ating pagiging Dawn Watcher. Sasabi niya sa kanyang tema, how can Dawn Watchers live and walk in unshakable faith? Tinatawagan na po natin si Reverend Josie Naldosa. Tara, it's your turn. Ay isang pinagpalang umaga po mga kapatid. Tunay nga po, abang inaano ko ito ang napag-isipan ko na siyempre kailangan tayong magbigay ng pasasalamat sa mga Dawn Watcher. Yung segment na ito ang aking napili. Alam ko, panay ang ano ko sa ating Panginoon buhay. Lord, bigyan mo ako ng magandang kapaliwanagan na talagang mula sa iyo, Lord. Amen. At gawin at papakumbaba na nawa, O Diyos, maiano ko mairaos ko ng malulahati sa pamamagitan ng banal na espiritu sa alam ko na ako bibigyan niya ako ng wisdom and understanding sa umagang ito. Kaya ang akin pong pagbukasan po kayo sa aking pong teksto, isa lamang po itong aking teksto na ito pero napakamahalaga nito talaga. Amen. Kaya napakabuti na ating Diyos sa umagang ito. Basahin na po natin. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen. Praise God. At English version, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Tayo po lahat ay makotman. Napakabuti po ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Father God in heaven, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, I give glory to you, Lord, to your name, Lord God Jesus. At ikaw pong tinataas ko sa umagang ito. Nagpapakababa po ako sa iyong harapan at I ask forgiveness, Lord, for what I've done wrong, sa hindi magandang mga nangyayari sa aking buhay. Humingi po ako sa patawad, Lord, Yes, sa Lord. mga hindi magandang nangyayari sa buhay ko, Lord. Sorry, Lord God Jesus, at I ask forgiveness, Lord. At nagre-release po ako ng forgiveness sa mga taong nagkasala sa akin. Thank you, Lord, for this is the day that you have made me given a chance to preach. It's a great privilege to. At thank you, Lord. I ask wisdom and understanding, lalo na ang pagsama mo sa akin. Holy Spirit, be with me. Thank you sa kalakasang galing sa iyo
Salamat po, Lord God Jesus. At be with me, Lord. At iyong presence mo ay napakahalaga sa akin sa mga oras na ito. I ask this in Jesus' name. Amen. 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 Napakabuti po ng ating buhay. At gusto kong magbigay ng pasasalamat sa mga Dawn Watcher. Kaya ang sermon na ito ay nagawa ko sa tulong ng banal na Espiritu. Kasi hanawa ako ng ating Diyos na buhay sa kanyang pinakamataas na papuri, pasasalamat at glory to God. At mga kapatid, kung manggagawa ng Diyos, lahat po tayo manggagawa ng Diyos, di po ba? Lahat tayo. Magandang umaga po sa inyo. Napakabuti po ng ating Panginoon at binabati ko ang lahat, si Pastor Alex, si Bishop Rose at si Mami Glo, ang mga kapastoran, Good si Pastor morning. Gay, at lahat ng mga lahat po ng mga nandito sa ating pong platform na ito at yung pang ibang nasa labas nanonood ng ating live na sa FB. Salamat sa ating Panginoon buhay sa umagang ito. At ito pong aking sermon na ito ay para pinapaano ko sa mga Dawn Watcher. Amen. Kaya mabuti ang ating Diyos na at ako po'y lubos-lubos na nagpapasalamat dahil sa tagal na 6 na taong mahigit na God. ay tuloy pa rin tayo sa Amen. kanyang harapan. At habang bumabangon tayo sa madaling araw para sa ating Dawn Watch, nararamdaman natin na minsan ay mahirap, di po ba? Pero ngunit tulad ng pagsikat ng araw na hindi napipigilan ng dilim, ang ating pananampalataya ay dapat na buhay, gumagalaw at hindi natitinag. At basahin ko lamang po dun sa Mateo 26:40-41. Ito. Nagbalik siya at dinat nang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko? Kahit 1 oras lamang, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang mga kapatid, yan po ay palagi po naririnig sa ating Pastor Alex, di po ba? Palagi siya. At saka lalo pag siya'y naghahanap, kaya ang sabi ko noon, kung sino lang ang nandito, iyon ang ating di po ba? At huwag mo maghanap dahil alam ko, kung talagang gustong dumalo, makakagawa ng pamamaraan. Pero kung ayaw, hindi na natin mapipilit dahil may sarili silang kautusan na talaga. Kaya kahit palagi at madalas na noon pa man palaging kung itinataas na lahat halos makadalo dito sa Dawn Watch. Praying. Dito talaga praying at lalo na yung sa inaasam na pinagpipray na lagi natin na at least maka 100 persons tayo sa back. Ito dito ba? Kaya ano kaya ang iisipin ng iba? Dahil kung bakit tayo nagkakaganito. Pero alam ko, ang Diyos ay napakabuti sa atin at dito tunay nga pong dito ako naging ganap at dito Glory ako to God. dito ako natutong natutong tumayo kahit ako lumakas at kahit ako nakakaramdam ng panghihinga. Hindi ko talaga inaangkin na ako nangihina. Bakos yung kalakasan taglay ay hinihingi sa Panginoon na hanggang sa pagtanda, hanggang sa dako po ron, ay maging kaagaway ko ang kalakasan ito para sa pagpupuri sa ating Panginoon buhay. Di po ba? Para sa mga gawain ito. Kaya, I give glory back to our Lord Jesus Christ. Salamat po. At punta na po tayo sa
aking pong topic, ito, inano po ni Pastor Alex yung aking topic, pero ayos lang po. Gagbayan ako na one walking in unshakable faith. At ang aking pong tema, how can Don Watcher live and walk in unshakable faith? Amen. Ang number one point ko po, our faith is alive. Napakabuti po ng ating Panginoon. Buhay. Ako talagang, buhay ang ating pananampalataya. Bakit kanyo? Kasi gumagalaw tayo at araw-araw. Nakakaramdam tayo na talagang tayo pinapatibay ng ating Panginoon. Habang lumalapit tayo, habang lumalakad tayo, dugo-dulo sa kanya harapan, may pagbabago di po ba? Nakakaramdam tayo na binabago tayo ng ating Panginoon buhay. Ang ating pananampalataya ay nabubuhay. Hindi ito basta isang gawain o tungkulin. Tulad ng mga naunang mananampalataya na nagkaroon ng buhay na pag-asa matapos makita si Jesus na muling nabuhay. Tayo rin ay nabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Sa John 10:10, kaya lamang pupunta dito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Nakita niyo na talaga ang ating buhay para ano? Para tayo ay bigyan ng buhay na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Basahin po natin sa Colossians 2 verses 6-7, ang po aking supporting verse. Yaman tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pagkakaisa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pamamagitan sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Glory to God po, di po ba napakainam ng mga ito? At dito talaga, sabi ko nga, dito tayo natuto. Marami katuruan. Talaga, lalo sa pakikinig at pakikinig ng banal ng salita, bawat araw ay umaga hapon ay marami tayong natututuhan. Marami na dapat na isinasa puso natin at isinasa buhay. At maraming mga katanungan, pero may kasagutan din kung uunawain mong mabuti yung napapakinggan natin na banal ng salita. At isa pa po, yung dito tayo nakaranas ng yung pag-ibig, yung pagdadamayan. Ating Panginoon, talagang Panginoon, buhay talaga yung ating pananampalataya ito. Dahil kahit may napapagod, lumalakas, kung may karamdaman na pinapagaling, at kung may mga problemang hindi maganda, ang Diyos ay kumikilos, gumagawa. At tunay ngang napatunayan ko dito na ang Diyos ay pag-ibig at minsan hindi niya ako iniwanan, hindi niya ako pinabayaan, dahil kahit anumang bagay na nangyayari sa mundo, sa aming buhay, sa mga sitwasyon na ganyan, na sabi ko, kaya ako'y nananahimik, pero kahit ako'y nananahimik, alam ko, ang Diyos ay gumagawa, kumikilos siya, kahit hindi ko nakikita, 24 hours a day, hindi, dahil hindi niya ako pinapabayaan. Kaya, papuro sa ating Panginoon buhay, ito na nga, alam ko, ang ating pananampalatayang ito ay buhay na buhay. At minsan, hindi ako na nakaramdam ng panghihina, bagos lalo niya akong pinapalakas. Amen. At lalo nagagampanan ko yung mga tungkulin ko bilang isang ina at bilang taga-suporta dito sa aking gambayanan. At alam naman po din yung aking sitwasyon, pero yung sitwasyon na ito, pinagkaloob ko na sa ating Panginoon buhay. Dahil siya lamang ay
ang may karapatan na kumilos, gumawa, at lahat ay dinepende ko na sa ating Panginoong buhay. Dahil alam ko, He will make a way for us at hindi niya ako iwanan. At siya lamang po ang makatutugon, makapagbibigay ng magandang kasagutan sa lahat ng nagaganap dito sa aming buhay. Kaya papuri sa ating Panginoong buhay at dito sa Downwatch na ito, dito ko talaga napatunayan na lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, ito ay nababago. Amen. Dahil sa panamamagitan ng pananalangin, na pasasalamat at sa araw-araw ng Lord. pagbigkas ng aming mga pangalan. Lord, I give glory to you, Lord God Jesus. At salamat sa mga nagpipray. Dahil minsan, hindi mo pwedeng bayaran ng kahit anumang bagay ang mga ginagawa na ito ng mga Downwatcher. Dahil alam ko, ito ay mula sa puso at Amen. at mula rin sa pagmamahal sa bawat isa sa ating samahan na tunay nga pong napakainam yung nagbibigay tayo ng mga patutuo, nagbibigay ng mga magagandang halimbawa sa bawat isa. Dito talaga tayo, yung pag-aaral na pakikinig at pakikinig ng ating panawanan salita. I give glory back to our Lord Jesus Christ. Papuri po sa salita ng Diyos, tunay nga kahit ito po ay wala na sa aking wala na dito sa akin, pero alam ko, nag-pray ako talaga na Lord, ikaw ang makita, ikaw ang maghari sa aking buhay. Kung anong mamutawi sa aking mga labi, Lord, ito ay mula sa tulong ng banal na Espiritu, Lord. Panay ang hingi ko sa Kanya ng tulong, panay ang pakiusap ko sa Kanya mula pa kahapon na kaya wala po akong tulong. Kaya hanggang sa ngayon, dahil alam ko, tinugunan ng ating Panginoon ang lahat ng ito. Kaya sa ating Panginoon buhay, I give glory back to our Lord Jesus Christ. Punta na po tayo sa akin pong pangalawang puntos na nasa akin topic na walking in unshakable faith at ang tema na how can Downwatcher live and walk in unshakable faith. Point 2, walking by faith. Amen. Ang ating pananampalataya lumalakad. We have to walk. At hindi tayo dito para manalangin, pero kailangang ilakad natin ang ating pananampalataya sa labas ng screen ng Zoom. Amen. Ito ay paglingkuran ang kapwa, manggagawa, tumulong sa mga nangangailangan, at maging saksi ng kabutihan ng Diyos sa ating trabaho at tahanan. Sa Gawa 1 verse 8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. At mga kapatid, hanggang sa ngayon ay lumalakad na, nakaabot na sa TikTok, sa YouTube, sa Spotify, at sa FB Live. Itong ating pong itong Downwatch. Salamat po sa salamat sa napakabuti at mapagpalang at Glory to God. Pastor Sandra at sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagsisikap na makapag-share ng mga ganitong ating mga preaching na ito. Kaya, I give glory back to all of Jesus Christ. Salamat sa katuruan. Salamat. Dahil ito, mantak nyo, anong sabi dito? Yung sa buong aabot hanggang sa dulo ng daigdig. Ito na nga, sa halos buong daigdig. Dahil mantak nyo, pindutin mo na. Diba yung mga international na, di po ba? Kahit sa Amudako, kahit sa bundok, di ba? Pwede na, dahil basta may
Di ba? Napakabuti natin, Panginoon. Kaya patuloy tayong lumakad sa harapan ng Panginoon. Yung ating pananampalataya na ito ay tunay nga lumalakad at buhay. Ako'y naniniwala talaga na buhay ito at hindi tayo matitinag, hindi tayo makakaramdam ng Amen. anumang panghihina. Bagkus, palakasin niya tayo at hindi tayo, yung ibig sabihin, magsishake. Bagkus, magiging, at saka hindi tayo mag-wave. Bagkus, magkakaroon bibigyan pananampalatayang yung gumagalaw talaga at yung pananampalatayang buhay at lumalakad. Pagpatuloy tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya I give glory back to our Lord Jesus Praise Christ. God. At punta na po tayo sa aking point 3. Our faith is unwavering and unshakable. Ang ating pananampalataya ay hindi matitinag tulad ng isang bahay na itinayo sa matibay na bato. Sa Mateo 7 verse 24 to 27, basahin po natin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Amen. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad lamang sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ang ating pananampalataya ay nakasalalay sa salita ng Diyos, hindi sa mga problema o damdamin natin upang manatiling matatag. Nakasalalay po ito sa ating pananampalataya at hindi raw sa kung ano mang mga problema. Kaya tayo nananatiling matatag at magbasa tayo lagi ng banal na kasulatan. Yun ang sinasabi, by reading and reading the Word of God, doon tayo magiging ganap, matututo tayo at manalangin tayo patuloy, always pray without ceasing at sumama tayo sa mga pagtitipo ng iglesia. Kamukha ng ganito sa mga kailangan tayong makijoin, dumalo sa mga ganitong gawain para tayo ay lumago at para tayo maging matatag at para tayo maging malakas sa pananampalataya. At ito, alam ko, nagagalak ang ating Panginoon sa ating ginagawang ito dahil ito ay patuloy nating ginagawa kada madaling araw. At suotuin natin ang sandatan ng Diyos na matatagpo po natin sa Efeso 6 verse 11 to 18. Basahin ko po. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala na kadiliman na umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo espiritual na pandigma mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating na araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayong nakatayo. Kaya't maging handa kayong ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti na katwiran. Amen. Isuot ninyo ang patos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita sa kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na
Siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Papuri po sa salita ng Diyos. Tunay nga po napakabuti na ating Panginoon na buhay sa kanyang mga salita. Amen. Kaya dito tayo nagiging matatag. Dito tayo nagiging malakas. At minsan Glory to hindi God. tayo nakaramdam ng panghihina. Kasama natin ating Panginoon buhay. Dahil tayo ay kumikilos, gumagawa at lumalakad sa harapan ng ating Panginoon buhay. Amen. Ay hindi tayo hinto at karoon hanggang sa makaharap natin ang ating Panginoon buhay. Tayo ay buhay na patotoo sa harapan ng ating Panginoon. At ito po, may tinatawagan po ang lahat. Makinig po kayo. Ngayong umaga, Yes. may gawin hayaan nating bigyan ng puwang ang Diyos na palakasin pa ang ating pananampalataya. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, gawing buhay, gumagalaw at matibay ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami ilakad dito sa araw-araw ng aming buhay. At tayo po lahat ay manalangin na. Aming Ama sa langit, salamat po sa biyayang dumadating sa bawat madaling araw. Salamat po sa buhay na pananampalataya na ibinigay ninyo sa amin. Palakasin ninyo po kami upang lumakad ng matatag sa inyong kalooban. Hindi matitinag ng mga pagsubok at hindi matitibag ng dilim. Ipagtanggol ninyo po ang aming iglesia at lahat ng mga manggagawa. Ibuhos ninyo po ang inyong pag-ibig at kapangyarihan sa amin ngayong umaga at sa mga darating na araw po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At mayroon pa po akong pahabol. Amen. Mga kapatid, ang ating pagising ng maaga ay hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi po, kasi yung iba, may dumadaan din po ba mo, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Bagkus sa harap ng Diyos. Tandaan po natin na ito ay lifestyle na natin gagawin Amen. sa harapan ng ating Panginoon. Praise God. Ang po ang buhay, po ang ating hanggang sa maabot natin ang karangalan, ipagkakaloob sa atin ng ating pinabuhay. Di po ba? Tuloy lang ang lakad. Tuloy lang. At huwag tayong Amen. huminto. Pero paunti-unti lang. Yung parang lalakad tayo, parang marathon lamang ang ating Amen. talagtanan. Enjoy. Enjoy lang, chill lang. At saka, Chill lang. manatong lamang. At saka, Amen. easy lang. Huwag problemahin yung dapat problema. Ang Diyos ay napakalaki. Hindi kaya tibagin ng Diyos ang problema ngayon. Kaya salamat sa ating Panginoon buhay sa mensaheng ito. Tunay nga Yes. na napatunayan ang buhay. Ang Diyos ay ang ating pananampalataya ay lumalakad, gumagalaw ito, at ito ay nagpapatibay sa atin. Tumitibay tayo at hindi tayo, never na mag-shake tayo, never na magwindang-windang ang ating pananampalataya. Amen. Never. Dahil ang Diyos, andyan, siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin at Thank you, siya ang Lord. ating at hindi ba ang gusto natin ay maging kawangis tayo ng ating Panginoon na buhay. Kaya we should be a Christ-likeness, di po ba? Kaya salamat sa ating Panginoon buhay. Salamat, Lord. Salamat sa katuruan. Salamat sa pagsama mo sa akin, Lord. At never na na-interrupt ako sa bagay na ito na aking ginagawa. Lord, I give glory back to you, Lord God Jesus. At sa ikaw lamang po talaga ang aking sandigan, ang aking number one, ang aking pinagkakatiwalaan, Lord, sa buong buhay ko, Lord. Sa iyong buhay na ito, buong puso, Lord God Jesus. At sa umaga ito, ang aking ginawang ito ay sa iyo kong pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at ang pagpapahalaga, ang pinakamataas na yung papurihan ay sa iyo. I give glory back to our Lord Jesus Christ. Salamat po ng marami. Glory to God po.
Amen. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Jocelyn Aldosa. Hallelujah. Napagpala po ba tayo ng salita ng Diyos? Praise God. Mula nang binaba ang ating banner year at muli, salamat sa buhay ni Pastora Josie dahil naibaba sa ating muli, paalala ang ating banner year na sa taong ito talagang meron tayong gagawin. This is the year of living and walking by unwavering and unshakable faith. Kumusta na po? Nakikita na po natin talagang may mga nasishake na kanilang pananampalataya. Amen. At salamat, nirelate niya ito sa ating pananalangin ginagawa sa madaling araw. Mga kapatid ko sa Panginoon, tunay sama ang sinabi ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Ang pagiging dawn watchers ay napakalaking pribileyo ito, no? Na sinasabi natin sa buhay natin bilang mga dawn watchers na mas pinili natin unahin ng Diyos sa unang bahagi ng ating araw. Unang paggising natin sa madaling araw. Okay? Ang ating pananalangin ginagawa, pagsamba, ay talagang maging sa napakahalagang pagbubulay-bulay ng kanyang salita na narinig natin ngayon. Hindi lang ito isang gawain o programa sa loob ng Prayer of Faith Church. Ito ay isang paraan ng pamumuhay ng bawat isa sa atin na nagpapakita na ang Diyos talaga ang ating unang prioridad. Ayan. Sa maraming mga taon na lumipas, 6 na taon na tayo, no? Mahigit, nakita natin ang katapatan ng Diyos sa ating mga downwatch sa prayer meeting. Tama po ba itong ginagawa natin? Okay. Maraming panalangin na narinig na tayo na sinagot. Maraming buhay na nabago. Okay. Maraming pamilya ang nakita natin pinagpala. Okay. At maraming manggagawa ang siya patuloy na pinapalakas. Sabi nga ng preacher nga natin, talagang naranasan niya ang kalakasan sa paglilingkod sa harapan ng Diyos sa pagising sa umaga. Amen. Kaya ang lahat ng ito ay nagpapatunay lamang na ang Diyos ay tapat sa mga taong nananatiling tapat sa Kanya. Ayan. Kaya yung tanong sa atin ng ating preacher na siya niyang sinagot, how can a dawn watchers live and walk in unshakable faith? May 3 bagay na binigay sa atin. Okay, yung faith natin ay dapat alive. Kaya keep our faith alive. Kailangan makita natin buhay nga ang ating pananampalataya. Hindi lang tayo nagsasabi, mananampalataya ako, kundi tayo ay gumagawa. Amen. Tama sinabi ni Pastor Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya salamat. Yung paggawa natin, we're claiming we are the disciples of Christ. Amen. Kung tayo tunay na disipulo ni Kristo, yun naman talaga naisin ng mandate ng ating Panginoong Hesus. Gaya ng sinabi ng preacher natin kagabi. Okay. Gawin mong mga alagad. Kalagad ko, ang sabi niya, tama po ba? Sa Great Commission. Okay. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, alagad ang pinagagawa. Ibig sabihin, talaga hindi lang siya namumuhay sa kanyang pananampalataya araw-araw, kundi kapatid, gumagawa. Hindi gumangawa. Okay. Iba yung gumagawa doon sa gumagawa. Amen. Yung isa nagrereklamo, isa kumikilos. Okay. Kaya tandaan natin ito. Sa isang buhay pananampalataya, ano ba makikita natin? Sabi ng preacher natin, nagpapatuloy sa pananalangin. Tama po ba? Nagmamahal sa salita ng Diyos. Okay. Nakikita yung kanyang katapatan. Pero mo, madali bang gumising sa madaling araw? Hindi. Ako na rin nagsasabi. Ako yung host. Pero salamat, nagagalak tayo at patuloy tayo binibigyan ng napakalaking pribileyo para gumising sa madaling araw at masabi natin, Lord, sa buhay na ito, ikaw lamang ang dapat namin mauna. Tama po ba? Kayo kasigastigan natin sa paglilingkod, patuloy, pakita natin. Kaya tama sinabi ng preacher natin Sabi niya, dito naramdaman niya yung pagtutulungan, pagdadamayan. Tama po ba? Dito natin nakita na, wow, yung problema pala niya ay hindi lang siya pala ang dapat manalangin, dapat ipag-pray din natin. Kaya bago tayo, pag may mga naglilid sa atin sa downwards prayer na
halata na talagang hindi talaga laging dumadalo dahil 'pag nag-pray parang pastoral prayer lang sa church. Hallelujah. Ang ating kultura sa pananalangin kaya nga sabi ko madalas sa mga MC, tawagin ninyo yung madalas na dumadalo ng mga pastor. Kasi alam na nila yung pagkakasunod-sunod, yung pananalangin, okey, may protocol tayo. Talagang sa lahat ng dumadalo, unahin mong ipag-pray 'yan. Eh, siyempre, sa ating mga council observant kahit hindi natin sila kasama ay sinasama pa rin natin sila sa prayer. Pribilehiyo kasi 'yun, kasi mga tagapanguna sila, okey? At ang susunod natin ipanalangin siyempre yung mga nasa platform, tama po ba, nasa Zoom, ngayon 25. I-prioritize mo yung 25 na ipag-pray, pinagpi-pray mo, hindi ko naman sinabing 'wag natin ipag-pray yung wala. Isinasama na natin yung sa sinasabi nating dinudulog din namin ang mga wala rito sa platform o yung mga ibang kamanggagawa. That's it. Huwag mo nang banggitin. O, dahil aabutin tayo ng 8:00. Sabi nga ni Pastora Josie, isang oras eh. Isang oras lang eh. Tama po. Umiigit na tayo sa isang oras. Testimony lang eh. Talagang mabibless ka na. Tama po ba? Lalo pag inuna mo si Pastora Edith. Tapos na yung 30 minutes. sa, sa dami ng kasi dami niyang ipapatotoo talaga. Hallelujah. Kasi marami naman talagang ginagawa niya sa buhay niya. At talaga nananabik talaga siya. Oo, hindi naman ganyan kahaba mag-testimony si Pastora Edith eh. Ngayon lang kasi hindi na siya nakakasama sa hayo. Kaya hayo niya na ito. Amen. Kaya maging masaya na po tayo. Amen. Kaya tandaan niyo mga kapatid ko sa Panginoon, tunay talagang binabalik tayo ng ating Diyos sa ating banner year. Kasi maraming, oo, they walk by faith, sabi nga nila, pero kailan? Okay? Kung kailan lang nila gusto, doon lang sila walakan sa faith nila. Ang gusto ni Lord, sabi ng preacher natin, araw-araw. Okay, walk by faith daily. Hindi pa pwedeng kung kailan lang ako may kailangan, doon lang ako pupunta o doon lang ako dadalo. Pag wala akong kailangan, masarap matulog, Pastor. Wala naman ako hinihingi kay Lord. Hallelujah. Hintay pa ba may hinihingi ka? Hindi ba mas masarap na lagi mo nang kasama si Lord, tapos hihingi ka? Ano kaya pakiramdam, no? Nung lagi mo kasama si Lord at hihingi ka? Kampante ka, kapatid. Wala kang pagdadalawang isip na baka hindi ibigay ni Lord. Hindi, kasi alam mo, you are already in the presence of the Lord. Kaya alam mo yung hinihingi mo, automatic yan, kapatid. Binibigay yan ng mabilis. Tama po ba? Kaya nga yung muling pananalita ng ating preacher talagang iba eh. Manatili tayo. Gusto mo pala ng pagpapala at lumalayo ka. Lumalayo ka doon sa nagbibigay ng pagpapala. Kaya lakaran natin ito araw-araw. Araw-araw din tayong nagdodonwas. Araw-araw din tayo nagsasunset. Kaya yung lunch date natin kay Lord ay pinagpipray pa natin. Mapapahintulutan tayo ng ating mga tigapanguna. Amen. Okay. Yung mga kapatid ko sa Panginoon, yung ginagawa natin pagsunod, kahit hindi malinaw yung magiging resulta nito, ginagawa, yan yung faith natin. Yung talagang patuloy tayo nagtitiwala sa Diyos. Kahit na kahigante yan o kabundok na pagsubok. Tama po ba? Yan yung last year natin Talagang pinatibay tayo ni Lord Naglilipat tayo ng bundok nung nakaraang taon Tama po ba? We are moving mountain nung nakaraan Tama. Kaya alam natin, whatever trials yan, pagtagumpayan na ng Diyos ang lahat Sabi ng ating Panginoon, pagtatagumpayan din natin. Tama po ba? Dahil alam natin, ang banal na Espiritu ang talagang nagbibigay sa atin ng lakas upang mamuhay tayo bilang mga tapat na alagad ng ating Panginoong Yesus. Kaya, tuloy lang. Huwag kang mapagod. Sabi nga ng preacher natin, dahil sa takdang panahon, aanihin natin yan. Magpatuloy lang tayo. Sabi niya, your labor in the Lord is not in vain. Hindi naman, ito ginagawa natin ito, sayang. I assure you, hindi sayang ito. At ipagpapasalamat mo pa ito pagdating ng panahon.
Yung sabi ng preacher natin, kung mararamdaman lang ng lahat yung kahalagahan, lahat, I'm referring sa lahat ng mga manggagawa sa basan. Kung mararamdaman lang ng lahat yung kagalakan nararamdaman natin tuwing madaling araw, yung marinig mo yung kapatid na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kabutihan. Testimony pala, mabibless ka na eh. Talagang gigisingan mo ng madaling araw. Talagang hihintayin mo talaga kahit anong puyat eh. Pero naniniwala tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Diyan natin napapakita na tayo talagang lumalakad araw-araw. Eh, pinakita na nga yan sa early church eh. Tama po ba? Alam niyo pa ng bahan nila ron, nagkakatipon-tipon ng early church? Araw-araw sila. Araw-araw sila. Na talagang ganun sila kasigasig na talagang magtipon-tipon. Hindi linggo-linggo, hindi once a week lang sila nagkakatipon yung early church. Araw-araw. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, hayaan natin makita ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, mga tao na kapaligid sa atin, na ang ating pananampalataya ay hindi lamang nasa ating mga salita, kundi nasa ating mga pamumuhay. Amen? Kaya yung pangatlo, ipinaalala sa atin, remain steadfast lang tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayo mag-wave. Okay? Kaya yun yung hamon sa atin ni Apostol Pablo ngayon na inuulit ng ating preacher ngayon. Na maging steadfast tayo at immovable. Hindi tayo patitinan. Kung bakit pipinili ng preacher natin, dilingin sa ating kaalaman talagang yung bagyo na kanyang sinuong. Pero salamat na ibabahagi pa rin niya yung laman ng puso niya sa harapan ng Diyos. Ang matatag na pananampalataya, tandaan po natin ito, ay hindi natitinag ng bagyo ng buhay. Dahil ito ay merong matibay na pundasyon. Sino ang pundasyon natin? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya patuloy lang tayo. Ano man sabihin nila po, kayo manghihina kayo sa maghapon. After dawn was paglakad pa ako eh. Okay, I see to it, makalakad ako at least 10,000 step. Okay, 10,000 step yun. Kung nag-aapura ka, bilis-bilisan mo lakad mo. Pero kung hindi man, chill lang. Aabutin ka ng 2 oras. Yung chill na lakad lang. Mga 1 hour and 40 minutes yan. Chill na lakad lang yun. Pero kung mabilis-bilis ka maglakad, mapabawasan yun. Okay. Mga kapatid ko sa Panginoon, tuloy lang natin itong ginagawa natin. Huwag kayong mag-alala, keep on praying. Mapupuno din natin ito ng mga kamanggagawa. Sa ngayon, hindi pa nila gaano siguro ramdam yung kahalagahan ng pananalangin sa madaling araw. One day, tandaan po natin ito one day. Okay? Makikita natin yung kanilang kasabikan na katulad ng kasabikang nararamdaman natin sa madaling araw na ito. Kaya muli, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay ni Reverend Jose Naldosa na muli ipinaalala sa atin. No? Ito uli yung nagbukas uli ng ating banner here. Pinapaalala sa atin, kapatid. Okay, kumusta na? Ang banner year natin. Amen. So, pa ba na ikaw ay namumuhay at lumalakad? Actually, Tagalog yan eh. Oo, yung binigay sa ating preaching di pastore. Ang topic talaga niya eh. Nabubuhay, lumalakad kami sa aming pananampalataya at hindi kami matitinag at matitibag. Kita nyo? Tagalog na Tagalog yung talaga. Pero in English lang natin eh. Okay. Pero salamat. Mas madali naman din natin. Yan din naman ang laman. Okay. Nabubuhay tayo, o living, o walking, tama po ba? Doon sa pananampalatayang tinatayuan natin sa taong ito. Kaya maraming salamat, Reverend Josie. At mula noong tayo ay abala, halos isang buwan natin ito pinrits eh. Tama po ba nang lumabas ito sa atin sa ubasan ng Prayer Faith Church? At muli, na ipaalala uli sa atin ngayon, no? O anong buwan ngayon? July. At least, hindi pa kalayuan. At sinasabi sa atin, kapatid, huwag kang mag-wave. Huwag kang mag-shake. Man, yung faith mo. Huwag kang daw tumingin sa tao. Matitisod ka eh. Tingin ka kay Lord. Oo. Sa akin talaga, alam ko, lahat naman, Reverend Dr. Casamante, sino bang hindi natisod sa akin? No?
Okay? Sasabihin ko talaga yung matitiisod ka. Amen. Sa akin naman sa buhay paglilingkod ko, masaya maglingkod kung naitatama tayo. Sino ba magtatama sa atin? Siyempre, ating mga tigapanguna. Kahit ako, na-open rebuke din ako Sabi ko noon, sa langit na ako magpapahinga. Okay? Pinagalitan kami ni Pastora Joanna niya ni Bishop Anong sa langit na kayo magpapahinga? Okay? Hindi po pwede yun. Kailangan may pahinga din. Okay? Yan ang sa ating tigapanguna. Kasi noon talaga, umaabot kami ng 15 bahay na hinahayuan. Maghapon yun. Kasi bakit ang dami, Pastor? Sa dami ng estudyante ng network Lahat yun, isa-isahin namin. Kaya wala kaming estudyante sa school na hindi namin napuntahan ng bahay. Lahat yun napuntahan namin. Okay? Una, 2 lang kami. Susunod, yung bahay na pinuntahan namin, estudyante doon, sumasama na hanggang sa mapuno na yung L300. Hanggang sa isang van na yung bumababa para ang tawag namin doon, home visit. May home visitation kami. Pero ang after namin doon ay maunawaan ng mga magulang. Okay? Talagang tinrabaho namin yan. Pero still, salamat. Hindi naman lahat. Pero alam ko nataniman naman sila. Hindi man natin sila kasama na sa ubasan ng Prayer of Faith Church. Pero mga pastor na rin sila sa Sambales. No? Nagulat nga ako na nagpatuloy sila. Okay? At lumalapit, nagpapasalamat dahil dun sa mga patuloy natin pangangaral sa kanila, nagmove. Amen? Huwag tayo mapagod, huwag tayo magsawa. 27 tayo ngayon. Sa susunod, magiging 37, magiging 47, magiging 57, hanggang sa magiging 97 na yan. Amen? Thank you for watching. Month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.